po yan. Saka yung mga twist nung series na WPS. Kamusta maging AI? Ah, Ikaw ba familiar ka sa pagiging AI ngayon? Diba? yes. Oo, yes. Grabe na ngayon din ang technology kasi parang mas naging aware ako sa AI doon sa mga kapatid ko. Kasi di ba tayo, sanay tayo na encyclopedia, talaga books kung books tayo. Pero ngayon may tinatawag sila na ChatGPT, nakasama na sa AI ngayon. Na kahit anong tanongin nila, yes, di ba? Di ba? The encyclopedia and the Webster Dictionary. Sinubukan mo na bang magtanong? Ganon, di ba? So, dito parang kung ano yung nangyayari, this generation, kinolaborate nila yun with WPS para pati yung ating mga Gen Z, mga millennial, makarelate sila di sa technology. Ikaw ba, ano yung unang-unang tinanong mo sa AI nung time na Ano na? Ano yung unang-unang tinanong mo sa AI? Tanong ka naman. Maganda ba ako? Tinanong mo ba maganda ba ako? Anong sagot? Ano ba? Ano naman unang tinanong ko doon? Parang ano eh, parang subject siya eh. Parang kalimutan ko. Politics ba yan? Parang something like that. Then, nagulat lang ako na lahat ng description nandoon, buo. Tapos, parang kunyari, tinanong ko nga yung sarili ko. At paano? Tinanong ko, Lumabas. nagulat lang din ako na syempre, nandoon yung about sa akin, yung pagiging Miss Grand Alam ko. nila? Yes, so nagbinibini ako din when I joined. Aray ko. Oo. Meron lang na iba lang na parang hindi totoo. Oh, may ganun yan. Ang network, Sa akin, meron hindi totoo. At ano ba invento? sa may ano eh, katulad yung network, dollars ang network ko dun. Wow. Oo, kaya, kinonvert. May invento din ba sa'yo? Napansin mo? Like si Dondo, may invento daw na part eh. Na parang nagulat ko. Sa'yo, meron ba? Wala naman. Wala naman. Sana wag na. Ano Oo. nakalagay ng merit to ganito? Wala pa naman. Sige, para may exposure ako. Ayun, si Lance. Of course, Lance is with us and Rani. So ngayon ang mundo mo, showbiz and politics. Yes, showbiz and politics. Ang politics sa'yo. I'm enjoying it. Kasi I have a foundation. Ang name is Forbes Hope Foundation. We started 2012 when I won Binibining Pilipinas. Kasama ko dyan yung iba-ibang mga beauty queens. Pupunta kami sa iba't ibang mga lugar. Kasi dati, we chip in lang para sa mga ibibigay namin donations. Then, nag-pandemic. Yes, sariling pera namin. And then, nag-pandemic. Yun na yung time na kailangan ko na palang pa-register. So, we registered our foundation 2021 under SEC and BIR. So, yung foundation namin, nag-start siya sa East Avenue Medical Center. Alam niyo yung basement nun dati, meron siyang halfway home para sa mga cancer-sick children. Ang pangalan niya ay Tahan-Tahanan. Doktora ang pinaka-head namin doon. Pupunta kami doon, nag-gift giving kami, may mga ginagawa kami, mga entertainment, kinakanta namin sila. Pero every year, broken hearted ako dahil may mga bata na pagka lumapit sa akin, tinatanong ko, nasa na si ganito? Ma'am, wala na. Kasama na siya ni Lord. So, doon din nag-start yung pangalan ng foundation namin na Forbes Hope Pag-asa Foundation. So, yun talaga yung naging baseline ko, bakit ako nasa public service. And then, along the way, medyo cliche ito talaga, sinasabi nila na you cannot help everyone. Pero with the politics, kung mananalo ka, at least you have the power of the government na will support you to your programs. Na kahit pa paano, I'm so thankful with Tingog Party List. Ang aming first nominee is Kong Yeda, the wife of Speaker Martin Romualdez, and Kong Jude Asidre, na dahil yung foundation namin, nakakapagbigay kami ng medical financial guarantee letter sa mga public hospital. And then sometimes, nakakaroon pa kami ng mga scholarships from CHED and from CHED kasi ano lang kami, college lang eh. 85 average, then second year college. Tapos meron kaming mga collaboration with Dole nung aming pangkabuhayan naman. 15,000 yun worth. So pagka nagkakaroon kami ng mga allocation o slots na gano'n, pinopost namin siya sa foundation namin, sa Forbes Hope Foundation, kasi we want na hindi selective. So lahat pwedeng mag-apply and then we pass it sa Congress, sila yung nagpi-filter. Sinasabi ko nga kung minsan hindi kayo makuha
huwag kayong mawala ng pag-asa kasi pinapasa namin ulit. Dahil minsan ang allocation 20 lang, ang nagpasa 50. So yung 30 na hindi napapasa, pinupush lang namin siya, tapos pinopost namin siya. Kasi we want talaga na diretso siya sa tao. Saka yung aming medical financial with DSWD, sila mismo ang nagte-text dun sa beneficiaries. Kasi ang binibigay naming benefits is 3,000 to 5,000 pesos for laboratory and medicine. So, diretso siya sa tao. Sinasabi ko nga sa kanila na itong mga programa na to, ang maganda dito, marami tayong natutulungan. Yun lang. Yun lang, masaya siya. Masaya Wala ka siya. ng mga bad experience sa politics. And by the way, next year ay... Yes, it's election na. Yes. I filed a COC for councilor ng District 4 ng Quezon City. And, District kita. oy, saan po kayo? Kasi Katuna. Ay, yes, si Katuna Village. Thank you. Thank you. And we're looking forward talaga kasi we want talaga yung mga services, mga programs ng gobyerno, maibaba. Yun lang naman eh. And then at the same time, sabi ko ang pinaka-background ko dito, nag-aral din ako sa UP, University of the Philippines, ng Poverty Elevation Programs. So, we do some research kung paano ba masosolve yung isang problem ng community, lalo na when it comes to poverty. So, yung iba na tinatanong, anong background mo? So, before ako tumakbo, mag-file, I make sure na kahit paano may background na ako kung paano ko gagawin yung mga programs. Kasi totoo yun eh. Ang hirap lang na tumakbo ka dahil gusto mo lang tumakbo. O kaya pinatakbo ka lang. Pero if you have the mission and the vision of what you can help to the community to serve, saka alam mo, may nakaka-addict sa politics. Alam nyo kung ano? Yung pagte-thank you, pag-hug ng mga tao. Oo. Yun. Saka yung genuine smile nila. Pagka hinag ka na nung nanay na tulungan mo, may na-inspire ka ng mga bata, nakita mo na nagiging good example ka sa kanila, nakaka-addict yun. Nakaka-addict na may nagte-thank you kasi nakakagaan siya ng loob. Diba? Alis ang feeling na pumasok na rin yung mga ibang beauty queen. Oh. Takbo rin sila po. Yes. I wish them luck. At syempre, kung ano man yung advocacy nila, kasi beauty pageant naman kasi bago ka dyan maging beauty queen din, may mga advocacy din. I wish them all the best. Kasi kami naman, may kanya-kanya naman kami sigurong mga advocacy at meron kami kanya-kanyang programa na gustong ibigay sa mga tao. So, I'm looking forward na yung best, yung mangyari din sa kanila. Humingi ba sila ng tips sa'yo? Actually, hindi. Kasi Like hindi... sila Shamsi, di ba? Si Shamsi, nagulat ako pala, siya counselor. Akala ko dati party list siya eh. Yung arte party list. Pero hindi pa kasi kami ulit nagkuusap eh. Pero yung last time yung siya ng arte party list, naman kami, we talk naman about it. So sabi ko nga sa kanya, as long as the party list kasi iba, meron kayong community na nire-represent. So kanila naman is the architecture and the entertainment community. So sabi ko, just focus yung program mo dun sa mga tao na yun kasi they are the one that you're catering naman. Yun po. At may kanta ka rin, di ba? Oh, thank you so much. Ayan, of course, written by the one and only Joventan. The title of this song is Halika Na under Storm Music. Available na po yan sa Spotify, Apple Music, YouTube, and all streaming platforms. And I'm so happy na the Halika Na, sometimes kakasama siya sa mga playlist ni Storm Music with the other big artists. So, sabi ko, this is a dream come true. And sa mga broken, gusto mag-move on, o sa mga nasaktan na pero gusto pang umulit muli, pakinggan niyo po. Ha? Alin ka? Lahat. Sa ngayon, alin ka? Siguro ako, ngayon, paano ba? Hindi naman ako nag-move on. Tapos na ako masaktan. Siguro na ako, advisor na ako doon. Masaya ka ngayon? Yeah, I'm happy. I'm happy. Yes, I'm happy. I'm happy and contented right now with any aspect of my life. I'm enjoying it. At saka, na-enjoy ko kasi parang ibang pace na siya. Parang from beauty queen. Nag-start ako as a singer.
as a lounge singer. Hindi ko ano yun, as a lounge singer, nag-beauty queen ako, then nag-Pinoy Big Brother ako, nag-showbiz ako, and then nagta-transition ako doon sa gusto ko rin magawa as a public servant. Then, I'm enjoying din na, and I'm happy din na yung isa sa dream ko na magka-release ng song, syempre under Star Music pa, and written by Direk Joventan. It's a blessing. What about family? Family. I'm happy right now, oo. Kasi siguro dahil sa sobrang busy ko with yung mga programs na gusto kong magawa, I'm still focusing on it and I'm happy na yung pamilya ko. Sobrang supportive nila. Kami po mismo ang nagre-repack ng lahat ng pinamimigay namin. Kasama ko ang nanay ko dyan. Yes, mga kapatid ko. 6 po kasi kami magkakapatid. So halos lahat sila. Kasama ko nagre-repack. Opo, alam mo, at ito maganda. Kasama ko silang nagpa-flyers. Pagka naglalakad ako, matatouch ka. Sila mismo nagbibigay ng flyers sa mga tao and they introducing me. Yung mga simple act na gano'n, di ba kung makikita mo yung pamilya mo na gano'n ka-supportive sa'yo, masaya. Masaya po. Okay. Thank you. Ali, question lang. Yes. Hindi pa man din ang papalabas ng WPS, marami nang nagbabash online. Yes. Sa mga nababash online, hindi naman natin maiiwasan yun. Siguro naman, sana panoorin na lang nila and then i-judge nila. Saka yung mismo naman itong WPS, ang pinaka gusto naman nating iparating dito is the content of it. Kung para saan ba yung WPS. And siguro yung mga criticism na binibigay nila sa WPS, we can look at it as a creative criticism to improve more our series. Kasi Doc Mike Aragon is looking forward na mag-push pa yung second season ng WPS. So, sa mga critics ng WPS, una, thank you so much for the critics. Baka mamaya nga it's our way din to improve ourselves. So, for now, what we want is yung message ng aming series na we should stand for West Philippine Sea because tayo ay mga Pilipino, and our advocacy na huwag tayo magpapaapi, makuha nila. So, sa mga critics, di naman mawawala yan, pero sabi ko nga, gamitin na lang namin creative criticism. Paano i-criticize? Wala pa nga. Kasi nga po, sabi nila may mga lumalabas na, siguro may lumabas kasi na trailer. Yeah, siguro sinasabi nila is the editing or anything. Pero, kasi hindi ko pa po napapanood eh. So, I have no idea pa right now. Mamaya, panood natin sila. Kung meron man po na, kunyari, mga konting mga criticism, mga hindi magandang nagawa, or may ganito sila, sabi ko nga po, mas maganda na malaman din po namin. 'Di ba? In my point of view. Kasi, bakit? Mas ma-improve namin yung show. 'Di ba? Kasi mahirap dito sa showbiz, mahirap din maging balat sibuyas ka na konting kibot lang ng bashers, magre-react ka na ng against them. Pero tingnan natin, after we watch the first and second episode, let's see. Saka, eto kasing WPS, it's like a documentary na gusto naming maipatid yung, what do you call this, yung message nung WPS na we should stand for the Philippines. Kung anong sa atin, kailangan hindi tayo natatakot. Kasi pagka tayo natatakot lagi tayong pupunta sa likod, lalo tayong aapihin. And we don't want that. Lalo na yung may mga soldiers tayo, katulad ng nakaraan na putulan pa ng daliri, di ba? Binabasa mo yung criticisms? You make it a point talaga? Ako po, sa akin, personally, pagka mayroon ako, yes. Hindi ikaw yung tipong, wag yun na sa akin ipakita, ha? No. Hindi. Gusto mong patingin, gano'n? Yes. Minsan masakit. Masakit, totoo. Sumasagot ka ba? Minsan. Talaga? So, pagka- Anong sabi at saka anong sagot? Sabi ko, Kaloka ka naman. kunyari, katulad ngayon, kumakampanya ako. Nag-file ako si Oski. Sasabihin nila, kasi maraming mga iba na mga, kunyari, vloggers, mga artists, ewan ko, basta halo-halo po ako nag-file ng COC, na bakit sila nagpa-file ng COC dahil lang ba
artista sila, wala na silang trabaho, wala namang alam yan. Alam mo, mga ganun masakit, mga bobo, ganun. Ang sinasabi ko lang naman sa kanila, nagre-reply ako. Patola ka din eh. Ano namin? Ano, sinasabi ko sa kanila, hi po. Minsan ang ginawa ko nang nilagay ko na yung credentials ko dun eh. Na, nilagay ko rin ang nilalagay ko, hindi yung sa college ko, nilalagay ko yung sa UP. Kasi yun ang yun ang relevant dun sa issue nila eh. Oh, tapos sinasabi ko rin sa kanila na we have a foundation that helping mga tao since 2012 pa. So, itong pagtakbo ko is an outlet lang kung papalarin sa awa ng Diyos, sa tulong din ng mga taong titiwala sa akin, na makatulong pa. Pero whatever happens naman, dire-diretso naman kami. Kasi masaya. Promise. Nakaka-addict na sa Nakaka-addict. Lalo na po, pagka merong hindi mo kilala, biglang yumakap sa'yo, nagsabi, thank you ma'am, natulungan mo ko. Fulfilling. Patola lang talaga, Patola? minsan. Diyos ko po.